Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang konsepto ng patakarang piskal. Ano nga ba ang patakarang piskal? Ang piskal ay nagmula sa salitang Latin na fisc na nangangahulugang bag or basket. Sa paglipas ng panahon, ito ay nauugnay sa basket o bag ng salaping hawak ng pamahalaan. Ang salaping ito ay tinatawag na buwis o tax. Ang buwis ay salaping kinokolekta ng pamahalaan mula sa sambayan o mga consumer, bahay kalakal o mga producer upang magkaroon ng pondo ang mga proyektong ipinapatupad nito. Ngunit, saan nga ba ito napupunta? Ang mga buwis na kinokolekta ng pamahalaan ay ginagastos ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan nito gaya ng pagsasaayos ng mga daan, pagbibigay ng serbisyong panlipunan, tulad ng libreng edukasyon, programang pangkalusugan, at iba pa. Ang patakarang piskal ay ang paggamit ng pamahalaan sa pagbubuwis at paggasta nito upang mapatatag ang ekonomiya ng bansa. Isang halimbawa nito ay ang expansionary fiscal policy. Ipinapatupad ang expansionary fiscal policy tuwing matamlay ang ekonomiya o mababang produksyon gaya ng recession. Ang recession ay ang pagbaba ng dalawang magkasunod na quarterly real GDP o sa makatuwid ay ang pagbaba ng pambansang kita sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, maraming mga consumer ang hindi masyadong gumagastos dahil sa iba't ibang dahilan gaya ng kalamidad o kakulangan ng kita. Sa pagkakataong ito, kailangan ipatupad ang expansionary fiscal policy. Ipinapatupad ng expansionary fiscal policy upang mapataas ang antas ng output o mapasigla ang ekonomiya ng bansa. Upang mapasigla ang ekonomiya, kailangan dagdagan ang gastusin ng pamahalaan sa pamamagitan ng proyektong panlipunan, o kaya naman pagbabawas ng buwis o tinatawag nating tax cuts. Kapag dinagdagan ang gastusin ng pamahalaan, magbubukas ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Dahil marami ang magkakatrabaho, ay magkakaroon ng pagtaas sa quantity demanded ng tao sa mga produkto. Dahil dito ay hihilahin nito ang presyo pataas dahil maaaring magkaroon ng shortage o kakulangan. Ayon sa batas ng supply, kapag mataas ang presyo, mataas din ang supply kaya naman ang mga producer ay mahihikayat na dagdagan ang paglikha ng produkto. At maraming mga bahay kalakal ang mga ngailangan na karagdagang manggagawa. Sa pagkakataong ito, ay mas lalawak o sisigla ang ekonomiya ng bansa. Pangalawang paraan upang mapatupad ang expansionary fiscal policy ay ang pagbabawas ng singil sa buwis. Kapag binawasan ng singil sa buwis, mas magiging marami ang panggastos ng mga consumer kaya nahihikayat silang bumili. Dahil dito, tataas ang demand. Kaya hihilahin nito ang presyo pataas. Ayon sa batas ng supply, ang pagtaas ng presyo ay pagtaas din ng supply. Maraming mahihikayat ngayon na producer na lumikha ng maraming produkto. At dahil dito, mangangailangan sila ng mga karagdagang manggagawa. Sumunod naman ay tinatawag nating contractionary fiscal policy. Ang contractionary fiscal policy ay pinapatupad tuwing ang ekonomiya ng bansa ay masyadong masigla o nasa ilalim ng boom period. Sa boom period, ang ekonomiya ng bansa ay masigla, mababa ang unemployment o marami ang may mga trabaho at mataas ang pambansang kita. Dahil dito, mataas ang demand ng tao sa mga produkto at serbisyo. At ito ay magdudulot ng pagtaas ng presyo o tinatawag nating inflasyon o inflation. Upang mapigilan ang inflasyon, kailangan nating ipatupad ang contractionary fiscal policy. Ito ay pinapatupad upang pabagalin ang pagsulong ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabawas ng gastusin ng pamahalaan at pagpapataas ng singil sa buwis. Kapag binawasan ang gastusin ng pamahalaan, mababawasan din ang kalakal at paglilingkod ng mga manggagawa na kailangan ng pamahalaan para sa serbisyong panlipunan. Ito ay magdudulot ng pagbaba ng quantity demanded ng mga mamimili sa produkto at serbisyo. Kaya naman hihilahin nito ang presyo pababa. Ayon sa batas ng supply, kapag mababa ang presyo, mababa din ang quantity supplied. Kaya naman ang mga producer ay nagbabawas ng produksyon
o kaya naman ay magbabawas ng mga manggagawa. Sa pagkakataong ito, ang mababang produksyon ay nagpapababa rin sa mga gawaing pang-ekonomiya. Isa pang paraan upang maipatupad ang contractionary fiscal policy ay ang pagtaas ng singil sa buwis. Kapag itinaas ang singil sa buwis, maraming mga tao ang magtitipid dahil mababawasan ang kanilang panggastos o pambili ng mga produkto at serbisyo. Dahil dito ay bababa ang quantity demanded ng mga consumer na nagiging dahilan din ng pagbaba ng presyo. Dahil bumaba ang presyo, maraming mga producer ang nagbabawas ng produksyon o kaya naman ay nagbabawas sa mga manggagawa. Tandaan na ang pangunahing layunin ng patakarang piskal ay mapatatag o mabalanse ang ekonomiya ng bansa. Nawa ay marami kayong natutuhan. Maraming salamat.